Breaking news mga kabayan, Amerika muling pinasabog ang barko ng Iran. Isang oil tanker ng Iran ang niratrat ng FA-18 Super Hornet M61 Vulcan sa karagatan ng Gulf of Oman matapos ayaw sumunod sa direktiba ng US blockade. Barko nasunog. United Arab Emirates palihim na inatake ang Iran Oil Refinery. Ang kabaitan ng United Arab Emirates may hangganan din. UAE Air Force naglunsad ng airstrike sa Iran Oil Facility. Amerika nag-deploy din ng mga armadong F-16 sa Pilipinas. Isang mataas na leader ng CTG sugatan matapos makipagbakbakan sa Philippine Army sa Masbate. Philippine Army umaarangkada. Self-propelled howitzer na gawa ng France ang gustong makuha. Caesar Mk2 nangangamoy Pilipinas na United Arab Emirates umatake sa Iran. Reporting from the Wall Street Journal that forces from the United Arab Emirates are carrying out military strikes inside Iran. Fox is told that the UAE forces are directly engaged inside the Islamic Republic and have been for several days. This comes after Iran launched dozens of missiles and drones at the UAE during the conflict. Tapos na ang pananahimik at puro depensa ng UAE. Ang United Arab Emirates ay lihim na naglunsad ng mga pagsalakay sa loob ng teritoryo ng Iran. Isa sa mga tinarget ito ay ang oil refinery sa Lavan Island sa Persian Gulf. Ito ay nagdulot ng malaking sunog at pinsala sa nasabing infrastruktura. Ito ang unang pagkakataon na direktang sumali ang United Arab Emirates sa offensive strike laban sa Iran kasama ang US at Israel. Bakit ito ginawa ng UAE? Gumanti ang United Arab Emirates dahil sa ulit-ulit na missile at drone attack ng Iran, lalo na sa mga pasilidad ng langis sa Fujairah. Hindi man kinumpirma ng United Arab Emirates ang ginawang pagsalakay sa Iran. Pero ayon sa Wall Street Journal at Iranian sources, gumamit ang United Arab Emirates ng mga Mirage 2000 fighter sa nasabing opensiba. Ang mga Mirage 2000 fighter jets ang pangunahing sandata ng United Arab Emirates Air Force dahil kaya nitong maglunsad ng low-level airstrike upang hindi ma-detect ng Iran Air Defense System. Kasalukuyang merong 59 na aktibong Mirage 2000 fighter jets ang UAE Air Force. Nangyari ang pag-atake ng United Arab Emirates sa Iran sa panahon ng tigil putukan. Isa na namang barko ng Iran ang inatake ng Amerika gamit ang kanilang FA-18 Super Hornet fighter jet. Isa sa oil tanker ng Iran na may pangalang Sanandaj ang nasunog matapos niratrat ng M61 Vulcan gun ng FA-18 Super Hornet na inilunsad mula sa USS George W. Bush aircraft carrier na hukbong dagat ng Amerika. Ang nasabing barko ng Iran ay kasalukuyang nasusunog pa rin sa karagatan ng Gulf of Oman. Ito ang sasapitin ng mga barko na ayaw sumunod sa mga babala at direktiba ng hukbong dagat ng Amerika. Binago ng Amerika ang kanilang estilo. Mas mabilis na opensiba ang kanilang ginagawa laban sa mga pasaway na barko ng Iran. For the time being, the ceasefire remains in place. What? For the time being, the ceasefire remains in place. You know, it's unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. But they changed their mind because they didn't put it in the paper. So when they sent us this document that we waited 4 days for, that should have taken 10 minutes to do, look, very simple. We get that. They guarantee no nuclear weapons for a very long period of time, and a couple of other minor things, but they just can't get there. So they agree with us, and then they take it back. When they say, does he have a plan? Yeah, I have a plan. The plan is very simple. You know, in war you have to change, you have to be flexible, you have a lot of plans, but you have to do different plans in different days. But I have a great plan. But the plan is they cannot have a nuclear weapon. And they didn't say that in their letter. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Pilipinas malapit nang makuha ang panibagong mga self-propelled howitzer. Ang Philippine Army ay aktibong isinusulong ang pagbili ng karagdagang mga 155mm self-propelled howitzer sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang Caesar Mk2 ng France ang inaaasahan na makuha ng hukbong katihan ng Pilipinas dahil ito ay magaan at mabilis, shoot and scoot capability, combat proven. Ginagamit ito sa Ukraine at
Middle East. Madaling i-transport gamit ang C-130 Hercules. Compatible ito sa archipelagic defense ng Pilipinas. Mabilis na deployment sa West Philippine Sea at Northern Luzon. 12 mga units ng Caesar Mk2 ng France ang gustong makuha ng Pilipinas kasama ang mga bala nito at training package. Ito ay makukuha sa pamamagitan ng government-to-government deal ng bansang France. Matapos ang pag-deploy ng Amerika ng mga F-22 Raptor, 5th generation fighter jet ng Amerika, muling namataan ang nagliparang mga F-16 fighter jets ng Amerika. Ito ay sa panahon ng pagsasanay ng Balikatan 2026. Halos na i-deploy na ng Amerika ang kanilang mga gamit pang depensa sa Pilipinas. Makikita na ang mga F-16 ay armado ng iba't ibang klase ng missiles. Sa ibang balita naman, isang Deputy Secretary ng CTG sugatan sa engkwentro sa Masbate. Pinakamataas na leader ng CTG sa Masbate na si Raul Luding Tulingin aka Kadadi o Hernan, sugatan at nahuli sa encounter laban sa militar sa barangay Miabas, Palanas, Masbate. Ayon sa militar, bandang alas 5:30 ng umaga nang makasagupa ng mga sundalo ang 5 armadong rebelde matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang residente hingil sa presensya ng mga ito sa naturang lugar. Tumagal lamang ng humigit kumulang 5 minuto ang palitan ng putok bago matras ang mga rebelde at iniwan ang ilan sa kanilang kagamitan. Natagpuan naman ang umano'y mga opisyal ng CTG na sugatan matapos ang sagupaan. Agad siyang binigyan ng paunang lunas ng mga sundalo bago dinala sa pinakamalapit na paggamutan. Patuloy naman ang isinasagawang follow-up operation ng militar ng Pilipinas sa lugar. Ako na mabig. Laban Pinas.